Ngayon pong umagang ito ay nais kong ibahagi sa inyo ay lumalagong pananampalataya o growing faith. No? Growing faith. Importante po na ang ating pananampalataya ay lumago. Okay? Gusto ko pong buksan ninyo ang inyong mga teksto sa aklat ng ikalawang Thessalonica sa chapter 1 verse 3 to 5. Sa verse 3, mga kapatid, nararapat lamang na kami ay laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo sapagkat ang inyong pananampalataya ay lalong lumalago at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo ay sumasagana at ito rin ay sumasagana sa lahat para sa isa't isa. In verse 4, kaya nga para sa amin, kayo ay ipinagmamalaki namin sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig at mga paghihirap sa inyong tinitiis. In verse 5, ang mga ito ang katibayan ng makatarungang paghatol ng Diyos na kayo ay aring karapat-dapat na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alang-alang sa kaharian ng Diyos, kayo ay natitiis. Sa unang Pedro, sa kabanatang 2 o chapter 2 verse 2, you can open your Bible, kahit po naroon sa mga application nyo. Kung magkagayon, gaya ng sanggol na bagong silang, nasain ninyo ang dalisay na gatas na ukol na sa Espiritu upang lumago kayo. Ang layunin ng mensahe na ito ay mabukaw ang ating mga kaisipan, ang ating espiritu, ang ating mga damdamin sa tunay na kahalagahan kung bakit tayo ay dapat lumalago. Alam nyo, meron pong isang kwento, isang pong mag-aaral na meron siyang thesis patungkol sa mga silversmith. No? Ano ba yung silversmith? Yung platero, no? Yung gumagawa at naghuhugis ng mga pila. Ginagawang singsing, kwintas, o ano pang disenyo. At nagtungo siya sa isang silversmith. At syempre, ang pinili niya yung isa sa pinakamahusay sa kanilang lugar, pinakamagaling na humugis ng mga pila. Gumagawa ng singsing, ng kwintas, ng hikaw, at ay pang mga alahas. At pagdating niya doon, ay kanyang in-interview, tinatanong paano ito ginagawa. At medyo matagal bago nakagawa ng isang disenyo. At nung makatapos, habang siya'y nanonood, habang nililinis na at nasa finalization na ng proseso, ay kanyang tinanong ang silversmith, yung platero, no? Yung magagawa ng pila, o magagawa ng ginto, ang tawag sa akin mga platero. At ang kanyang sabi, paano niyo po nalalaman na tapos na, o kompleto na, o maganda na ang inyong ginawa? Kasi nahamamangasa sa husay. At ang sabi ng silversmith, no? Sabi niya, kapag nakita ko na ang aking imahe sa aking ginagawa, ang aking image, ibig sabihin, kompleto na ang aking obra. Ang layunin po ng platero ay makita ang kanyang image, ang kanyang larawan sa pila. Kung magkagayon na hulugan ito ng proseso ng paghugis o paggawa ng disenyo na kanyang nia-apply sa pila, ay kompleto na. Ganon din ang layunin sa ating buhay ng Diyos. Parehong paraan. Kailangan din mahubog sa atin at makita ang wangis ng imahe ni Kristo. Amen? Bilang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay isang mananampalataya ng Diyos, tinanggap sa kanyang buhay si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Ibig sabihin, ang larawan ng Diyos ay muling na ibabalik sa buhay ng isang tao kapag nakaranas siyang ipanganak na muli sa Espiritu. Katulad ng paglalang ng Panginoon sa simula, na nilalang ng tao ang sa kanyang wangis. At ang wangis na tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang kaluwalhatian. Nawala lang ito dahil sa kasalanan. Subalit, ito'y muling na ibabalik sa mamagitan ng ating pananalig, pananampalataya at pagtanggap kay Jesus. Amen. So, katulad ng magpapalayo at
Pagluwad, ano luwad? Yung putik na ginagawang palayok. Ang tawag doon ay luwad. Katulad din naman ng mga alahero, ng mga magiginto, hindi lamang yung nagbebenta, kundi yung platero. Ganon din yung proseso. Mahalaga yung paglililo, mahalaga yung paghuhubog, at hindi madali ang maghubog, no? Bagamat ang maghubog sa atin, ito ay trabaho ng Diyos. Sa aklat ng Jeremiah chapter 18, verse 1 to 6, sinabi pa sa akin ng Panginoon, pumunta ka sa bahay ng magpapalayok, at doon ko sasabihin sa iyo ang nais kong sabihin. Verse 3, kaya pumunta ako sa bahay ng magpapalayok, at nakita ko na ang gumagawa siya ng palayok. Kapag hindi maganda ang hugis ng palayok na ginagawa niya, inuulit niya ito hanggang sa magusto niya ang hugis. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, o mga mamamayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na ito? Kung paano ang luwad ay nasa kamay ng magpapalayok, kayo rin ay nasa kamay ko. Hallelujah! Hangad ng Diyos na lumago tayo sa ating mga pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, nais ng Panginoon na tayo umunlad, lumago. Habang tayo lumalakad, nakasama niya. Importante sa buhay ng Kristiyano, naintindihan natin na sa ating paglakad, dapat tiyak mo kasama mo ang Diyos. At yun ang kagandahan, at yun ang mabuting ginawa ng Panginoon. Yun ang kaibahan ng isang tunay na mananampalataya. Lumalaad kang kasama ang Panginoon. Amen? Amen. Ang pananampalataya hindi lamang isang beses na karanasan o kaganapan sa ating mga buhay. No? Na kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay na-born again, nakilala mo si Kristo, ay natapos na ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang nagpapatuloy na gawain. Ano? Ito ay isang nagpapatuloy na paraan. Mula sa punto na nakilala natin ang Diyos, natanggap natin ang kaligtasan, pero ito ay patuloy dapat na umuunlad habang tayo narito sa lupa. Hello? Ito ay nagpapatuloy na umuunlad. Ang pananampalataya ay hindi natapos sa pagsabi ng praise the Lord, hallelujah. Hindi ito natapos sa pagtatas ng kamay. Hindi natapos ito sa pagluha. Hindi ito natapos sa isang damdamin na alaman mong ang Diyos ay dumating sa iyong buhay. Sa isang kaisipan. Ito ay nagpapatuloy. Ito ay isang patuloy na karanasan, ang pananampalataya. Ang kaligtasan ay minsan dumating sa buhay ng isang tao. Pero yung pananampalataya, marapat na ito ay lumalago. Dapat habang tumatagal, habang lumalaon, alam niyo yung salitang lumalaon? Tumatagal, no? Nagpapatuloy. Sabihin, malayo na habang ikaw ay nagpapatuloy sa iyong paglalakbay in your Christian journey. Dapat habang tumatagal ang pagsunod natin kay Jesucristo, ang pananampalataya natin, dapat ang ating pananampalataya ay lumalalim lalo. Tumitibay. Sabihin lumalalim yung pundasyon at dapat ito'y lumalago. Sa totohanan ng aral na ito ay parang basic lamang. Ang ating babasahin ng Biblia, ito'y mga panimulang aralin. Subalit, hindi dahil sa panimula ay hindi ito mahalaga. Mahalaga ang pundasyon, mahalaga na makita mo kung gaano kakatatag at kalalim sa iyong pananampalataya. At kung hindi magkagayon, dapat isaalang-alang natin ang paglago bilang Kristiyano. Hallelujah! Ang lalim ng ating pananampalataya o degree ng ating faith, no, sa Diyos, yung ating faith sa Lord, ay nakakaapekto sa bawat bahagi ng ating buhay. No? Ito'y nakakaapekto at makikita mo ito. No? Una, sa iyong kaisipan, sa iyong thoughts, the way we think. So, ibig sabihin, hindi ka na masama mag-isip ngayon. At kung pumapasok man yung masamang pag-iisip dahil kasi di mo naman kayang hadlangan, dumarating yung kaisipan. No? Pero alaman mo na kung paano ito ngayon lalabanan. Alaman mo na hindi mo na dapat ini-entertain ang mga pangit, the word pangit, ang mga pangit at masama. Alam niyo sa aming bahay, pag yung pinaming pangit, ako, masaya na yun.
Kasi ang tawagan doon pag naglolokohan, kahit di lokohan, sabihin ng aking anak, hindi naman lokohan yung papatutuloy naman. Ay pangit ano. Pero yung mga word na pangit, yung mga bagay na hindi mabuti, maganda, na dumating sa ating isip, alam natin, kaya natin itong labanan sa magitan ng Panginoon. Bilang ikaw ay Kristiyano. Hindi ka na critical thinker ngayon. Ano ba yung critical thinker? Parang downers. Yung mga negative thinker, ano. So, yung biyaya ng Diyos ang lagi mong nakikita sa mga sitwasyon at mga tao. Kasi pag may mga sitwasyon tayo, katulad nito, paano ng pandemya, kung hindi critical thinker o isa kang downers, maiisip mo lagi mga negatibong bagay. Paano na ang bukas? Paano na kung maubos na ang ayuda ng gobyerno? Meron kasi mga taong iniasa na ang buhay sa gobyerno. Alam niyo sa panahon, yes, totoo naman. Kung kayo merong hanap buhay, kung kayo merong trabaho, ang pagputihin natin. Minsan nakalulungkot ako na nakakabalita ang mga taong nag-resign sa trabaho. Ay, siyempre, iba yung nawalan. Pero iba yung nag-resign. Alam mo sa panahon ito, mapalad tayo kapag tayo ay nakagagawa, may trabaho, may kinikita kahit konti. Sabi nga sa akin kahapon sa Stella, nalaman niya na, siyempre, pagkapatiran bumibili, hindi ko naman, nalaman ko na medyo mahal ang bili nila. So naghanap ako ng mura. At yung bili-bili nila na 180, 170 plus, ibibigay ko ng 150. Sabi niya, may tubo ka ba doon? Hindi ko meron, konti. Pero at least, nakabibili sila ng mas mura. So kahit pa konti, o kung kayo may mga negosyo, nag-online selling, o naghahanap buhay, kahit pa maliit pa ng sweldo, mahalin natin. Bakit? Hindi madali ngayon na magkaroon. Amen? Ang mga kumpanya nagsasara, mga pribado, kahit malaking mga kumpanya apektado. Maliban na lang yung mga pagkain, yung mga may bigas, may mga agrikultura, pero apektado ang marami, lalo na yung mga garments, yung mga paraphernalia sa katawan, no? Katulad ng mga alahas, di natin masyado ngayong kailangan. Una, wala ka naman ngayong pagsusuotan, no? Bag, sapatos, damit. Kung bibili ka man, dati siguro 2-3 beses ang taon, baka ngayon 1 beses na lang at pwede pang pagpaliban. So, apektado. Pero kung may hanap buhay ka, mahalin natin. At doon wala naman yata dito na sa gobyerno, ayun, alam niyo ba sa panahon ito, ang pinakamatatag na institusyon na yung gobyerno. Pagkat wala namang pinakamatatag sa ibabaw ng mundo, malibang ang institusyon na kung saan ang Diyos na naglalagay. Siya din nag-aalis. Pero bakit? Kasi ang gobyerno lang naman, ang gobyerno ang tumutulong, ang gobyerno bibigyan ng ayuda. Kahit pa sabihin nila, palpak, ganito, still, nariyan pa rin ang gobyerno. Kasi pag yan ang nawala, tapos na lahat. Di ba? Sila nga natitira. Kaya kung tayo may hanap buhay, pasalamat tayo. So, pero bilang mananampalataya, alam natin ang ating paningin, doon tayo tumitingin sa biyaya ng Panginoon. Hindi sa mga negatibong bagay. Siyempre, marunong ka na rin ngayong manalangin. Ano? Nananalangin ba tayo? Okay. Nagbibigay ba tayo ng oras sa pakipag-usap sa ating Diyos? Siyempre, importante. Dati, baka 1 linggo na, di ka pa nakapananalangin. Pero palagay ko ngayon, dahil pagising mo, pandemya pa rin. No? Every time lalabas ka ng bahay, kahit may mask, may face shield, ano pa, may disinfectant, may alcohol ka na, may Durapro ka pa, ano pa? Ano pang kailangan mo? Naghuhugas ka na ng kamay. Pero palagay ko, magnanalangin ka, Lord, ingatan mo ako. I need your divine protection. Bakit lalabas ka kasi? Hindi mo sigurado ang makakahalubin mo. Pero higit pa doon, dapat maging bahagi ng ating buhay ang pananalangin. Ang sabi nga ng isang Renaissance leader, si Martin Luther, na kinilala bilang nagpasimula ng Protestantismo, nagpasimula. Sabi nga niya, ang isang taong nabubuhay o ang isang Kristiyano na hindi nananalangin ay parang isang tao na nabubuhay na hindi humihinga. Ibig sabihin, ang ating hininga dapat laging usal ng ating labi
ay pananalangin. Amen. So, siyempre, nabago rin ang ating ugali, ang ating behavior, ang ating karakter. No, nababago. Naranasan ba natin na mabago ang ating mga ugali? No? For good, ha? For the good. Ibig sabihin, lalo dapat kayong bumubuti, lalong gumaganda. Hindi yung lalong sumama ang ugali. Diba? Nakapanood ko kahapon naman, siyempre, I have a time to watch. Kahit kami ginagawa, bukas yung mind English. Hindi ko na lang natapos dahil nakaligtaan ko dahil naging abala ko sa aking ginagawa. Hindi ko nakita yung conclusion ng istorya. O parang itutuloy yata sa isang linggo, yung isang babaeng security guard, gustuhan sila isang mayaman na tindungan. Inaapi ng ina, minamaltrato. At syempre, kung tabi ng Pilipino naman ay palabas lang. Talagang magaling yung artista na nagmamaltrato. Hindi ko matandaan, tumaba na yung artista ngayon natin. So talagang galit siya. Magaling niya na i-portray yung pagiging masama ng ugali. Yung pagiging matapobre. No? Hindi ka napapagay sa kanya. Magaling ng lingwahe na yan. Isa kang patay gutom. Wala kang pinag-aralan. No? So, nababago. Ibig sabihin, dati nating ugali ay lalong gumaganda, hindi lalong sumasama. Kung noon dati tayo ay mainipin, no? Madali tayong magalit. Oh, I remember last night our family devotion about anger. Ang tanong doon ay, naranasan mo na ba? O sino ba yung maghapon ito nagalit? Baka hindi. Pero kung itatanong ko sa inyo, naranasan mo bang magalit sa buong buhay nyo? Palagay ko, hindi isang beses. At minsan talaga, in-exhort or in-explain or in-elaborate niya o binigyan niya ng iba-ibang uri ng pagkagalit. Ano? Siyempre, maraming dahilan kung bakit tayo ay nagagalit. Madali tayo magalit at minsan pa nga nauuwi pa sa pagmumura. No? Nauuwi pa sa pagmumura yung iba. Kaya, pagamat itinuro din naman doon, paano mo kukontrolin ang iyong galit? So, I like the message last night. Ngayon, iba ka na siyempre. No? Hindi ka na magagalitin. Nagagalit ka man, pero nabawasan na. No? Hindi ka na mainipin. Naalala ko naman yung mensahe ng isang gabi ni Cindy. Yung ano ang ginagawa mo sa panahon sa between doon sa simula at sa katapusan ng pangako ng Diyos. Di ba mayroong gap? Sabihin sa gap na yun, minsan nahinip tayo. Paano ba ang tao naghihintay? Maraming dahilan. Naghihintay ka ng dadaan jeep, ng tricycle. Ang iba naman naiinip dahil ang tagal ng serbisyo. Napapamura ka na pagkakatagal naman dito. Masarap na pagkain. Gutom ka na naman. Tirik tayo mata bago dumating. Ang iba naman naiintay dahil sa kanyang hatid ang tagal bago dumating. Nangihintay ka na sa pila. Lalo sa bakuna. Alas 6 ka pa nagpunta. Alauna na hindi ka pa natuturukan. Eh, nalimutan pa naman magdala ng biskwit. Siya nayaya mo to. Nagagalit ka. At yun nga, at kung pababayaan mo yung galit na papamura ka pa, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoong Jesus. Dahil ikaw ay nababago na. Hindi ka na ngayon mainipin. Kaya mo na maghintay. Hello? Hindi ka na nagmamadali lagi na para bang wala nang bubukasin. Iba na tayo, na bago na. Nakapagpipigil na tayo. At nakapagsasalita na tayo ng mahinahon. Hindi na laging pagalit. Siyempre, hindi ka naman agad bigla na bago. Pero ngayon nababago ka. At ginagamit ng Diyos ang iba-ibang mga sitwasyon para ipaalala sa iyo na ikaw ay isa ng mananampalataya at kasama mo siya at maaari kang tulungan ng banal na Espiritu kung patuloy kang magtitiwala sa Kanya. No? Siyempre, ang sabi ng iba sa iyo, parang iba na ito, nagbago na. Hindi ka nakagaya ng dati. Nababanaag na. Ibig sabihin, alam mo yung salitang nababanaag? Nakikita na. Nasasalamin na sa iyo ang buhay ni Jesus. Hallelujah! Nakikita na sa iyong buhay ang buhay ni Kristo. No?
Kung dumadanas ka man ng pagsubok, nararamdaman na nadarama ito ng iba na dati ikaw ay gulong-gulo, unang-una kang nagwawala, unang-una kang nagkakaroon ng mga pagkabalisa o yung tinatawag na anxiety, no? Unang-una kang nadidepress. Pero ngayon, kasama mo na ang banal na Espiritu na alaman mo na siya nagbibigay ng kapayapaan sa iyong buhay. Anumang sitwasyon ng iyong kalagayan, salamat sa Diyos. Sa tulong ng kanyang Holy Spirit, binibigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan at lagi tayong mayroong pag-asa na dulot ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Amen. So, ganun din naman yung ating emotion. Faith has the power to influence our emotions. Dati, madali kang madala. Madali kang madramahan. Pero ngayon, alaman mo na kung paano gamitin ang iyong emosyon. When our minds are filled with doubts about God, anxiety and fear rush in. Imbes na magtiwala ka kay Kristo bilang ating Panginoon at umasa sa kanyang kapangyarihan, madalas sinusubukan natin na gawin o resolbahin ang mga bagay sa pamamagitan ng ating sariling paraan at kalakasan. At alam naman natin, ang dulo noon, kapahamakan pa rin. Sabi nga ng Proverbs chapter 12 verse 14, o 14 verse 12, I think 14 verse 12, and 16 verse 25. Pareho lang naman nakalagay doon sa kawikaan. Anong nakamababasa na doon? May mga daan tila matuwid. Akala mo yun ang solusyon. Akala mo yung galit ang solusyon. Akala mo yung pagmumura ang solusyon. Napapalatay tayo sa ating emosyon, pero ngayon hindi na. Alaman mo ang dulo noon, kapamakan. Isa sa kagustuhan natin, because of our pride, dahil alam mo matatapakan. Pero ano ba naman yung pride? Masarap ang pride pag french fries sa fried chicken. Pero what is pride? Yes, we have ego. Pero aanin natin yung ego kung ang dulo naman ito ay kapahamakan. This time, iba ka na. Inuuna na natin ang pagtitiwala sa Panginoon sa mga sitwasyon. Binibigay natin sa magitan ng pananalangin na may pagtitiwala at pasasalamat. Ano man ang mangyari, sabi nga ng Bible, matuto tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil alam mo, may mas mabuti siyang layunin sa iyong buhay. Hallelujah. Hallelujah. So ang pundasyon ng ating buhay ay si Jesus. He is the rock and the foundation of our faith. At ang pananampalataya sa Kanya sa lahat ng bagay sa buhay natin. Pag lumago ang pananampalataya, ibig sabihin, ang ating tanaw, ang ating focus, ang ating paningin ay nakatuon sa Diyos. Dapat, ano mang ating ginagawa, ang sentro ay ang Diyos. Ano man iyong ginagawa, dapat ang sentro ng iyong buhay ang Panginoon. Maging sa anumang bagay, sa relasyon man, sa pag-aasawa man, I think, hindi lang I think, alam ko may kakasal ulit ako dahil nagsabi niya sa akin. Ang gusto nga nila August, sabi ko kailangan ko muna ng lisensya. Kapatiran natin. Ikakasal naman. So, hindi kayo ang tinutukoy ko. Wala dito. Kaya ako kayo, magkakasal ba ako? Ay, hindi. Wala dito, wala dito. Pero baka katabi ninyo. Sabi ko, totoo, So, ang focus natin o ang sentro ng ating buhay ngayon ay ang Diyos. Hindi na ang ating sarili at hindi na rin ang ating sariling kakayahan. Importante i-develop ang ating skill. Importante ang kakayahan. Ha? Hindi mali. Hindi mali ang sanayin natin ating sarili. Pero hindi yun ang ating focus. Yun ay ginagawa natin para lang tayo ay magpatuloy sa pag-unlad. Pero alam naman natin, wala rin tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya mga kinakailangan upang magpatuloy sa paglago sa pananampalataya. May tulad natin ang paglago katulad din ng mga alaman. No? Alam na alam ito ng mga plantito at plantita. Kung nagsisimula maging plantito, nagsimula ako magpunla, dalawang muna nagsimula ako. Pechay, pero aking tinatanong yung kakainin. Pechay at saka lettuce.
Pero ilang araw na inip akong bagal palang lumaki. Nagsimula na ako maglipat. Pero alam natin ang mga halaman, kailangan ito ng tubig. Kailangan ito ng lupa. No? Kailangan ito ng araw. Kaya hindi labas ko doon sa may araw dahil parang umabagal at tumutugong pababa. Ano? So nilabas ito may araw. Kailangan siyempre ito ng abono. Sabihin natin ito organic abono. Kailangan ito. At higit sa lahat, kailangan ito ng tagapangalaga. Ng caretaker. Walang halaman na pagkatanim mo, bahala ka ng lumago. Kahit yung mga inaani natin, parang yan ay inaalagaan. At hindi pwedeng walang mag-aalaga. Naintindihan po ba natin? So, number 1, kailangan natin ng spiritual na pagkain. We need spiritual food. Like a newborn babe. Tulad ng batang bagong panganak, kailangan natin ng milk or spiritual milk. Sabi ng unang Pedro chapter 2 verse 2, kung magkagayon, gaya ng sanggol na bagong silang, nasain ninyo ang dalisay na gatas na ukol sa espiritu upang lumago kayo. Alam natin yan, salita ng Diyos. Ano? So, crave for spiritual food tulad ng isang bata kung paano naghahanap ng pagkain. At alam natin kapag ang bata ay umiiyak, dalawa lamang, either may nararamdaman at kalimitan, gutom. Kailangan natin pakainin. Hebrews chapter 5 verse 14, ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga taong ganap na. At hindi na nahulugan, ikaw'y lumalago na, lumalahay ka na, hindi mo na kailangan ng salita ng Diyos. You need, and mas matigas pa nga kakainin mo ngayon. At least yung gatas, kaya mong lulukin kahit wala ka pang ipin. Pero pag matigas na, kailangan mong patatakin at palakasin. Labanan ang cavities. Ang pinakamahirap kumain, yung taong masakit ang ngipin. Pero sabi ng iba, sa matahaw daw, wala daw masakit ang ngipin. Kahit may COVID, kahit walang panlasa, kakain pa din. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga taong ganap na dahil sa pagsagawa ay nasasanay na nila ang kanilang mga kaisipan upang makilala ang masama at mabuti. At habang tumatagal, lalong nagiging sharp, lalong nagiging malinaw sa atin, sa ating puso, sa ating isipan, sa ating pagkaunawa, at higit sa lahat sa ating spiritual na pagkaunawa kung ano ang mabuti at hindi lang mabuti kung ano ang tama sa harap ng Diyos. Remember that all good things are godly things. Kapag ikay lumalagot, kasi sabi ng iba, ginagawa ito para sa kapakanan ng nakararami. Pero sa Diyos, hindi usapan kapakanan ng nakararami. Ang mahalaga, ito'y tama sa kanyang paningin. Amen? Amen. Hallelujah. So, kaya alam natin kano ngayon kahalaga ng ating devotion, either it is a personal, family, or a group devotion. So, reading the Bible, our personal devotion, siyempre, importante ito. Pagbabasa, pag-aaral, pag-meditate ng Word of God. Mahalaga ito. So, sabihin, yung study the Word sa magitan ng mga ibang tagapagturo. Meron tayong mga preacher, pastor, or your leader na nagsishare sa iyo, nagbabantay. Training in the church, katulad ng My Faith class. Yan, talagay ko, pag-aralan na ngayon natin kung paano gagawin ni Sister Talma ang ating My Faith class via Zoom. Pwede yun, via Zoom. No? Yung mga hindi pa po nakadadalo, wala na ngayon, hindi na ngayon mahirap. Kahit kayo taga-malayo, hindi mo na kailangan pumunta sa church. Tama ba? Pwede na. So yung po sa inyo, kahit nasa sa Zoom, na hindi pa po talaga nakadadalo ng My Faith class, kailangan nyo ito. At ngayon, walang limit. Walang limit. Walang limit, hindi katulad natin, nililimatahan natin kasi yung ating space, gusto natin, pwede hanggang 30, hanggang 50 pwede kung meron. Pero kahit kay 5, importante. Sa atin kasi dito hanggang 15 lang, karaniwan. Pero ngayon, kailangan natin ng My Faith class. Meron pa tayong mga membership class, leadership training, iba pa pang mga training sa church. Kailangan natin ito ng paglago. Pangalawang bagay, we need a mentor. Ano ba yung mentor? Yung coach, mentor,
caretaker, mga alaga sa atin, leader, pastor, cell leader, life group leader, or anumang tawag natin, kailangan natin somebody who will take care our spiritual growth, na kaya magbantay, kayang tingnan, kayang makita, kayang subaybayan, kaya tayong alagaan, kaya tayong i-coach, kaya tayong palakasin, kaya din tayong rebukein. So God designed this in this way. Ito'y disenyo ng Panginoon. Sabi nga ng Psalms 23, the Lord is my shepherd. Even David, binanggit niya kung gaano kahalaga ng isang nag-aalaga sa kanya. At si Jesus ay larawan ng isang pastol. At ang Diyos ay nagdisenyo sa ating buhay ng somebody who will mentor us, especially the church in our cell group. Are you with me? Ezekiel chapter 34, verse 23 to 24. Bibigyan ko kayo ng isang tagapagbantay na mula sa lahi ng lingkod kong si David. Siya magbabantay at mag-aalaga sa kanila. Ako ang Panginoon ang magiging Diyos nila at ang lahi ng lingkod kong si David ang kanilang magiging tagapamahala. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. So Jesus designed this way, like a sheep with his shepherd. No? Sabi nga ng Juan chapter 10 verse 11, ako ang mabuting pastol at ang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Si Jesus ay larawan ng isang leader, ng isang pastol na nag-aalaga sa mga tupa. At kailangan natin ito. Hello? Somebody who will mentor us, who will take care of us. John 21 verse 15 to 17. Siyempre, ang Panginoon sa akyat na. Si Jesus naman aking pastol eh. Okay, eto na yung sagot. Doon sa mga sinasabing lagi ang Diyos ay aking pastol, ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alaga. Naglagay ang Diyos, mayroong disenyo ang Panginoon paano alagaan ang mga tao. Lalo na yung mga bago na kilala sa Panginoon. Sa verse 15, pagkatapos nilang mag-agahan, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Sinabi sa kanya, opo, Panginoon. Alam mo pong may paggiliw ako sa inyo. Sabihin talaga, mahal niya. Sinabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Una, ginamit yung word na batang tupa. So, mula sa ating pagkabata, kailangan mo ng tagapag-alaga. Sinabi niya muli sa kanya, ikalawang pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, iniibig mo ba ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, opo, Panginoon. Alam mo, may paggiliw ako sa inyo. Pangalawang pagkakataon, tinanong siya. Sinabi sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. So, hindi lang pakainin habang lumalaki. Alagaan. Hello? So, ang Diyos ay may disenyo sa atin na somebody who will take care of us. And verse 17, sinabi ni Jesus sa kanya, sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Jonas, may paggiliw ba ka ba sa akin? Gano'n na naman. Siguro kung ikay mainipin at hindi pa si Pedro na born again, sabi niya, Panginoon, pagkakakulit mo, sumagot na ako eh. Pero hindi. May mensahe ang Panginoon. Pero siyang gustong ipaunawa. Nagdalamhati si Pedro, pero hindi nga niya sinabi, pero nagdalamhati siya. Sabi, hindi naman niya masabi, ako rin the Lord. No? Sapagkat sa ikatlong pagkakataon ay sinabi ni Jesus sa kaniya, may paggiliw ka ba sa akin? Hindi niya sinabi, may paggiliw ka ba? Ay nasabi na niya, no? Sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, alam mo namang lahat ng bagay. Alam mo na may paggiliw ako sa iyo. Sabi, wala naman ako may tatago. Alam mo, wala man aking puso. Pero sinabi niya sa kanya, pakainin mo ay mga tupa. Hindi lang yung batang tupa. Sabi, kahit tayo matagal na, we need somebody who will take care of us. Amen? Amen. Papakain, pangangalaga, katulad ng halaman. Hindi tayo sa malaki na. Eh kung yung mangga nga namumunga na, ngayon nga, iba pa, dinagdagan pa ang pag-aalam. Dati bubumbahan mo na. Dati usok na lang. Hanggang sa ngayon binubomba. Ay, hindi na. Hindi na lang binubombahan. Binabalutan mo pa. O, di ba? Mas dumami na. No? Pangatlo, we need the church. Yan. We need our local church. We need somebody.
We need a shelter, spiritual shelter, that is the church. Jesus put in this way, His people, brethren, say, be put into a community called body of Christ or church, you and me. At ang iglesia nga, ang mga lokal na iglesia, this is not the whole church, this is not the whole body, but we are part, but this is God's design. Ephesians chapter 1 verse 22, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa niya siyang pangulo sa lahat para sa ikabubuti ng iglesia. So kailangan natin, yes, si Kristo ang head, siya ang pinaka-pangulo ng lahat ng iglesia. Pero bawat church, we need a pastor, we need a church. Imposibleng lumaling sa pananampalataya ang isang taong walang church. Diba? Imposible. Hindi ka pwedeng pag-alala, mahalaga yung kinasamba sa Diyos. No, that's impossible. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. At God designed this way. We need the church. Amen? We need a community. We need a family. Kung walang isang bata na basta nang lalaki, pag ang bata lumaki na walang pamilya, hindi nagiging asset ng lipunan, nagiging problema. Diba? Kaya kailangan natin ng isang church na kung saan meron kang aaniban, meron kang sasandalan, meron kang kasamang mananalangin, kasama mo sa paglago, no? Hanggang sa ang araw ng tayo sa Panginoon. We need the church. Amen? Amen. 1 Corinthians chapter 12 verse 27, kayong lahat ay bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Hindi mo pwedeng iwalay ang daliri sa kamay at ang kamay sa iyong katawan. Hindi mo pwedeng hindi mahalaga ang kuko. Kaya patanggal mo na. Ako, sakit naman ito. Hindi pwede yun. Bawat bahagi ng isang katawan ay mahalaga. Naintindihan po ba natin? Nasa sa Zoom, yung mga nakakapakinig, kailangan natin ng iglesia. Kailangan natin ng iglesia kung saan wala ka na makikitang perfect. Katulad nating katawan, hindi pa perfecto ang ating katawan lupa. Ganun din naman ang mga church. Pero kailangan pa rin natin. Hindi pwede hindi mag-solo. Walang taong nabubuhay para sa sarili lang. Walang namamatay para sa sarili lang. Kahit nga COVID na, kailangan susulong mo maglilibing sa iyo. Hindi po pwedeng, namatay naman yung katawan sa hospital, bahala na sila doon. May COVID naman yun. Hindi pwede. Unang-unang hindi nila sa tayo sa damdamin. Kailangan mo pa rin alalahan. Ganon din ang mga tao sa iglesia. Imposibleng lumago, imposibleng lumalim, imposible na makapagpatuloy na may katatagan ng isang Kristiyano o mananampalataya na walang panahon sa salita ng Diyos, walang panahon, walang tagapangalaga, at walang church. Okay? Now, our normal community is online. So, sa online, alam naman natin ngayon, ito yung normal eh. Kahit po yung aming mga meeting, hindi ngayon lahat. Kahit yung ating meeting, prayer meeting, hindi pa nga tayo nagkaka-prayer meeting kasi pag prayer meeting tayo, kapit kamay. So, hindi natin ginagawa yun. Pangalawa, hindi naman tayo nagpe-prayer meeting ng face-to-face. No? Most of the time, tayo nasa sa online. Kung nararating ka ng mensahe na ito at napagpala ka ng salita ng Diyos, magpatuloy ka kapatid. At tayo dapat kumonek sa mga gawain na katulad nito. Sa mga training, lalo na yung hindi uulitin ko, hindi pa kayo nakapag-aaral ng may paid class. Kailangan nyo ito. So, hindi naman kagad-agad natin gagawin. But we will make a plan and design paano natin ito magagawa. At least ito once a week lang. Once a week lang. Hindi mo na kailangan umalis ang bahay. Hindi mo kailangan mag-invest para bumili ka ng materials. So we will give you the materials for free dahil online naman. Amen? Amen. Hallelujah. As being saved by the Lord Jesus Christ, as a Christian, as a believer, you need the church to grow in the faith. Lalago ka lang sa pananampalataya, ang isang bagay, kailangan mo, meron kang iglesia. Amen? Growing in faith is essential.
Huwag manatiling bata sa pananampalataya. Sabihin, magsaliksik, mag-aral sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Nais ng Diyos na tumibay ka, lumago, at lumalim ang iyong pundasyon. Alam nyo, kapag malalim ang pundasyon, anumang bagyong dumating, hindi ka basta kayang ihapay. At kung ikaw man tila ihapay, tatayo ka pa rin kapag malalim ang iyong pundasyon. Lagi may panahon na susubukin ang ating pananampalataya. Hindi lang sa panahon ng pandemya. Susubukin ito ang isang tunay na mananampalataya kay Kristo. At ang makapananatili lang ay ang lumalago, lumalalim kay Kristo. Amen? Tayo po ay tumayo at manalangin. Hallelujah. Do you learn something today? Oh, glory to God, glory to Jesus. I will send this message to our cell group. Bibigay ko po ito, ipadadala. And then, pwede niyong balikan, pwede pong madagdagan pa yung mga mensahe, ang illustration. But this is the message. Kailangan natin lumagot sa mga. Father and God, we thank you, Lord, for this opportunity once again that we have a gathering in this church. Even, Panginoon, ang iba'y nasa online. Kung po aming pinupulit, pinaparangalan, ginagamit po ang social media, ginagamit po ang digital platform. Ginagamit po ang mga internet. And I pray, O God, na lalo po ito, mapag-ibayo namin, papahalagaan namin, katulad din po ng aming physical na pagkain, katulad din po ng aming tubig, ng pananamit ng shelter. Ngayon nakikita namin na isa sa necessity ng bawat isa ay ang internet. And I pray, O God, na ang bawat kapatiran namin, especially dito po sa Glory Christian Center, Batangas, ay magkaroon po ng maayos, malakas na koneksyon sa kanilang mga tahanan. Hindi lamang po sa aming panlampahan, kundi maaari pa namin magamit sa ibang larangan ng komunikasyon, sa businessman, sa pag-aaral man, at sa ibang pang mga pagdalo sa mga pagpupulong. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isa, even ang aming mga service provider, ano man po ang kanilang pagkukulang, ay hindi po kami madala at laging magalit, tapos ay meron kang aral pa rin na itinuturo sa bawat isa. At dalahin ko, Panginoon, pagpalain mo ang mga dumadalo, hindi lamang po sa lugar na ito, lalo tigit, Panginoon, na sa mga tahanan. Alam namin na sila nananabik na kami makasama. But Lord, we understood, O God, the real situation and the present situation of our society, na kung saan ay limitado nga lang, Panginoon. Lagi mo kayong paalahanan sa pagsunod sa protocol ng government, not just because kami natatakot sa kanila, kundi bahagi ito ng kanilang pangalaga sa amin. And I pray, O God, sa mga kapatiran namin na wala pang vaccine, those who are willing, kaya kung Panginoon, magkaroon na sila ng schedule. At sa mga iba naman na mayroon pang pag-alinlangan, makita nila, Panginoon, at ikaw pong humipo upang makita nila na kanilang pagpapasya ay manggaling din, Panginoon, sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pupunahin mga kapatid na may karamdaman. Iunat mo yung mga kamay at padaluyan ang inyong mananakagaling. Sa mga nangangailangan, dahilan Diyos, ikaw po ang aming supplier, not just our provider, but our supplier, sapagkat walang pag-uubos ang iyong kayaman. Walang pag-uubos ang iyong mga biyaya. Kaya kapalain po ang bawat isa. Lord, emotionally, materially, financially, spiritually, psychologically. Bigyan po ng kapalatagan, kapayapaan ng bawat isa. At sa panahon man na dumarating ang mga pagsubok, ang pag-aalala, ang anxiety, O God, ang kapayapaan mo, Panginoon, ang siyang maghari sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Tulungan mo kami sa magitan ng iyong banal na Espiritu, siya maghari sa buhay ng bawat isa. Puspusin kami ng iyong habag at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, O God, inahin ko po ang tagumpay ng dalangin na ito. In Jesus' mighty name, this I pray. Amen and amen. Let's give a big, big clap over to our God, and Lord and Savior, Jesus. Hallelujah! Let's give a clap over to God. Hindi ko nakakatawa sa buhay ng palakpak. Buhay ng saso. Pinakpahan niyo po ang Panginoon. Oh, glory to Jesus!